Napasigaw na lamang si Andrek sa prostasyon. He did love Christina, and that's why he had chosen to avoid her. Kasalanan niya ito. Kung di sana niya tinanggap si Christina ng gabing iyon, kung di sana niya tinagong larawan ni Christina mula sa mga gamit ni Neil, kung di sana niya binuksan ang bintana, kung di sana nababaliw ang kanyang asawa sa pagkadominante at selos. Nagdaan na malungkot na araw. May kailangan asikasuhin si Orion na may kinalaman sa pamilya at siya na mismong humiling sa lalaki na iwan na muna siya nito. Walang mangyayari kung matatakot pa siya kay William o sa iba pa. Kailangan niyang labanan ng takot na mag-isa na lamang siya. Tauhan ni Drake si Orion at ayaw niyang masanay sa buhay dahil alam niyang hindi kanya. Nagtungo si Lauren sa bahay ni Camia makalipas ang ilang araw. Kasama muli si Felix na anak nito at si Kael. Maigpit siyang niyakap ng babae. Haratang ilang araw ka nang umiiyak. Usal ni Lauren. Mabuti nilang nakapamalengke sila ni Orion kaya may iaalok siya sa bagong dating. Kahit lang may bitbit tong pagkain para sa kanya. Siniko ni Lauren ang kapatid nito matapos makaupo sa mesa. I came here to offer my sincere apologies. Finding out that you are Drake's wife made me overreact, Kael said. Isa yon sa mga tanong niya, kung bakit nga ba mainit ang dugo ni Kael at Drake sa isa't isa. May I know why you have such a strong feeling against my husband? Lauren scowled at her brother, giving him the go-ahead and tell her look. Everyone dislikes Drake, so that's not surprising. Nakatrigger talaga sa akin dahil pinaglaruan nilang magkakaibigan ng ate ko. Idagdag na lang siguro na masyadong mayabang ang asawa mo. Pinaglaruan? Camia asked with confusion. Well, dila na lang ang asawa mo si Liz nung mga unang bahay, buwan ng kasal namin sa club, kung saan siya member. He hired a prostitute for my husband, explained Lauren with a bitter smile. Pero hindi lang yon ang kasalanan niya. Sa pangungunan ni Drake, nagkasundo ang Three Musketeers para paglaruan ang damdamin ng ate ko. Gusto nilang gumanti kay Kuya Brett because they believed he loved my ate Lauren. Kael pointed out, referring to Drake, Liz, Liza, and the latter's husband, Brett. Lauren blew out a sigh. That was year chaotic. Si Drake ang nagpaalam sa akin lahat ng detalye ng kanilang pagtataksil, kasama ng pagtataksil ng asawa ko noon sa prostitute. Nakahingi naman sa akin ng pasensya si Drake. Isa pa, malaki ang regalong tinanggap ni Felix sa kanya bilang ninong. Anito bagong umisi. I suppose Lauren's marriage was equally messy as mine. Anyway, to cut the story short, your husband is a conniving asshole. Seeing was, she wasn't happy, Kael said. Sorry. None of this applied to Camia. Drake may have been a manipulative person but to her, he was the most devoted husband. Si Drake ang sumungkit ng puso niya, ang kauna-unahang tao na nagbigay sa kanya ng importansya. She took a deep breath to calm herself or else she'd cry. Anyway, I came here because I want to offer you a job, Camia, Kael muttered. A job? You need a distraction right now, Lauren countered. Kael continued. And you're in luck because the project I'm working on is nearing completion. For the resort project I was working on, I required a dependable interior designer, and I must admit that your portfolio impressed me. Ito ang kailangan ni Camia. Kailangan niya ng kasama si Drake. Job accepted. Mabilis siya nagdesisyon na tanggapin ang alok ni Kael kasama si Danica. Hindi niya sigurado kung makikita niya ang kaibigan. Pinadalhan niya to ng mensahe at inayin niyang babae na magpunta sa Boracay para sa trabaho. Dinagdag niya ang sasabihin niyan lahat dito pag nagkaroon na sila ng oras. Danica was the first friend Camia had ever considered keeping. Nagtiwala siya rito kaya't sana ganon din to sa kanya. Naghintay na sasakyan si Kael sa tapat ng bahay nila nang lumabas siya. Salamat sa pagsundo sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na makakasama tayo sa trabaho. Ngumiti ito. You are perfect for this project. Nagsimula itong bigyan siya ng ideya tungkol sa proyekto. Malaking project ang hotel and resort ng owner ng trabaho niya. 2 buwan na trabaho yon kaya 2 buwan niya ding di maiiwasan na isipin si Drake. Hindi magiging madali ang proseso ng annulment pero ang hiling niya na maging masaya si Drake pagkatapos. Hindi pa niya natatanggap ang mga papeles ng annulment o ang anumang mga tawag mula kay Drake upang magtanong tungkol sa kung anong nangyayari. Nang dumating sila sa airport, nakita niya sa boarding area si Danica na naghihintay. Kita niya ang lungkot sa babae habang nakatingin sa kanya, kahit nga pamatikad pa rin ang kasuotan nito. Are you sure that she is your friend? Tanong ni Kael.
Alam niyong duda to dahil magkaiba sila ni Danica ng personalidad. Kamya is more reserved and introverted, while her friend is bright and outgoing. Kamya is dressed in loose-fitting jeans, while Danica entomizes the image of a perfect young lady. Of course! Binilisan niyang lakad para makalapit sa babae, saka ito niyakap. Oh, I miss you, Kamya. Akala ko hindi na kita makikita rito. By the way, he is Kael Escarer, kliyente ng opisina niyang resort na pinunta natin sa Boracay. What? Bigla ang panalaki na mata ni Danica. He is Kael Escarer from the Escarer and Montana Builders? Naparunok ito. Tumaas din ang kiling ni Kael. Yup, that's me. Nagkamot ng leeg nito si Danica habang napapangiwi. I am Danica Arveso. Don't tell me you're related to my client, Mr. Arveso. Naguguluhan si Kamya. Anong nangyayari? Magkakilala bang dalawa? He is my father. Yay! Walang sigla nitong usal. Tumingin sa kanya si Kael. You mean, kapartner mo sa designing team, ang anak ni Mr. Arveso? Siya yung sinabi mo sa akin isasama mo sa project. Can you guys elaborate? Magkakilala ba kayo? Let's say, we're going to your friend's resort. What? Tumingin sa kay Danica na namimilog ang mga mata. Resort ng pamilya mo ang aayusin natin sa Boracay. Wala sa isip niyang ganon kayaman ang pamilya ng babae. Nasa isip ni Kamya hindi mahirap ang pamilya ni Danica, pero pagmamayari ng pamilya nitong isang resort sa Boracay? May mga binigay sa kanya impormasyon si Kael at sinabi nitong malaking proyekto niyon. Katwiran ni Kamya marahil itong isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ni Brian ang kanyang kaibigan. Sinundo sila ng isang shuttle service sa isla para sila ihatid sa resort area. Hindi pa rin makabawi si Kamya sa tunay na pagkatao ni Danica. Ma'am Danica, nabigla ang taong nakatoka sa pagdating nila sa isla. Hi! Nakalimutan nito ang pangalan ng binatilyo. Nagsabi ako kay Daddy na uuwi ako ngayon. Yes po. Hindi ko lang inaasahan na magkakilala kay ni Sir Kael. Hindi yun ang unang beses na nagpunta roon si Kael, kaya't pamilyar na rito ang lalaki. Pinasakay sila ng shuttle mula sa resort. Napausal si Danica at pagkatapos kinagat ang kuko. Ramdam ni Kamya kinakabahan to at di niya maintindihan kung bakit. Hindi niya pa nausisang babae ko nung estado nito sa pamilya. Ang alam lang niya malayang kaibigan na gusto nitong gawin. Well, at least on her knowledge, Danica is a carefree young woman. Hindi ba alam sa inyo na interior designer ka? O sisa ni Kael na nawala ang pagka-formal sa babae. Di na nito napigilang magtanong dahil kanina pa hindi mapakali si Danica. No. Ang alam ng daddy ko kumukuha ako ng business course pero alam naman ng kuya ko na kumukuha ako ng designing course. Kapag nalaman ni daddy na nagsinungaling ako, lagot ako. Hindi alam ni Kamya kung paano i-comfort ang babae. Wala siyang maayos na relasyon kay Mr. Montalco o kahit sino sa pamilya niya. Hindi siyang tamang tao na magsasabi dito ng, ayos lang yan, maiintindihan ka ng daddy mo. Nakausap ko na maraming beses si Mr. Arveso at sa palagay ko naman ayos ka lang. Ani Kael. I don't know what to do. Kung alam niyo lang kung gaano kahigpit ang daddy ko. Ang dami ko na nakuhang course kaya't madalas niya akong pagalitan. But what could I do? I lack business mindset. Inawakan ni Kamya ang kamay ni Danica. Ang pagiging interior designer, business-minded din naman. We were considering forming a partnership, were we not? Oh, Kamya. Niyakap ito ang kanyang braso at di na nagkomento pa na humilig sa kanya. Siguro dahil mas matanda si Kamya kay Danica kaya nagagawa niya maging positibo. Hindi niya pa nagawa magbigay ng magandang mensahe noon. Sa palagay ni Kamya nagbabago na nga siya. May kalayuan sa port area ang nasabing resort. Halos nilagpasan nila ang mga estasyon. Pumasok ang sinasakyan nila sa isang eskinita, papasok at tuminto yon sa isang maganda at malapad na gusali. Oh, please pray for me. Uttered Danica. Bago pa siya makapasok naramdaman niya, nagva-vibrate ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ni Orion sa screen. Sinagot nito dahil baka nag-alala ang lalaki, lalo na nga't wala siya sa bahay. Hello? Kamya, nasan ka? Anito sa kabilang linya. Nahihimigan ng pag-aalala. Orion, ayos lang ako. Wala kang dapat ipag-alala. Nasabi ko naman sa'yo kailangan mo maging matapang. Hindi ako po pwedeng maging dependent sa'yo palagi. May trabaho ako kasama si Kael Escarer. Narinig niya ibang tips pagkatapos niya magsalita. Kamya. Drake. Napasinghap si Kamya. Nang marinig ang boses ng kanyang asawa, kumirot ang puso niya sa pananabig. Umuwi ako kaagad at nag-aalala ako sa'yo. Wala akong problema kung may trabaho ka, Kamya. Ang gusto ko lang malaman kung ayos ka lang kung nasan ka man ngayon. So far, I'm good. Laman tayo ng balita at ilang blind items sa social media.
What do you mean? Kumunot ang kanyang noo. Kamya, na magpunta ako sa school mo. May mga estudyanteng normal na ma-curious sa relasyon natin. At nalaman nila na mag-asawa tayo. The thing is, they delve into the past. Kamya, the students can be quite invasive. Nalaman nila mga hindi totoong chismis na kumalat. Noon, sa dati mong school, ang problema may isa pang babae na lumitaw na biktima rin ni William at ng kaibigan niya. Sinama niyang pangalan mo bilang isa sa mga biktima? Napasandal si Kamya sa sasakyan, tsaka natutop ang bibig. Nais niya sana itagong tungkol doon, kaya lang, tahimik na lang sana siya, hahayaan niya ng lahat. Nais niya ng peace of mind, yun ang gusto niya para sa sarili niya, kaya't nga tinanggihan niyang alok ni Master Crawford na tutulungan siya nito para kasuhan si William at ang iba pa. She knew her chances of success in a legal battle against William and his friends were very slim. Masyado nang matagal yun. Nasaan ang mga ebidensya niya? Babalik lang ang sakit, ang mga paghihirap. Nadadagdagan lang ang sugat niya sa pagbabalik ng sugat na naghilom na. I am going to you, Kamya? Ani Drake. No! Dumagundo ang kanyang dibdib. Kapag nakita niya to, masasaktan lamang siya ulit. Kamya, Drake, I'm fine. This is job that I need. Maayos ang lagay ko. I'll call you kapag nagkaroon ako ng problema. Sa ngayon, maayos pa ako. But I am not fine, Kamya. I am not okay. Napanunok si Kamya matapos marinig ang lungkot mula kay Drake. Why? Are you sick? Natahimik ito sa kabilang linya. Alam niya nag-aalala lang sa kanya si Drake. Nasanay niya yata ito na madalas siyang takbuhan kapag may problema. Ganon din si Orion, ang kanyang asawa. Drake, I need this job. Alam mo na naghiwalay na tayo, tama? Kailangan ko ito para sa sarili ko. Alam ko nag-aalala ka pero ayos lang talaga ako. Kasama kong kapatid ni Lauren. 2 buwan, Drake. Kailangan ko mapag-isa sa panahon na yon at sana hayaan niyo na muna ako ni Orion. Dinig niya mabagal itong paghinga sa kabilang linya. Ayoko lang na mapahamak ka. Kung totoong sinabi mo may nagdawit sa pangalan ko, mas mapapahamak ako kung sakaling babalik ako dyan. Ayos lang talaga ako dito. Alright. Kung talagang ayos ka lang, hahayaan na muna kita sa gusto mong gawin. Salamat. Nais na niyang maiyak matapos makausap ang lalaki. This is just the start, Kamya. Bye, Kamya. Anito sa kabilang linya bago pinindot ang end button. Kamya? Tawag ni Kael. Okay ka na ba? Naghihintay sa atin si Mr. Arveso. Sa palagay niya wala pa itong alam sa nagaganap. Pinilit niya muna na ilagay sa likod ng kanyang isip kung ano man ang problema. Sa Maynila, saka na niya haharapin ang internet. Kapag natapos ng meeting niya sa tatay ni Danica. Sorry, tumawag kasi sa akin si Drake. Nabigla ito sa narinig pagkatapos ay napanguwi. Hinahanap ka na kagad ng asawa mo? It's fine. Nag-aalala lamang siya sa akin dahil hindi rin ako nagpaalam kay Orion. Actually, tinakasan ko lang si Orion. Umuwi siya sa kanila at ang usapan talaga namin ay tatawagan ko siya kung sakaling lalabas ako, which of course I did not. Ang hirap maging mag-asawa ng isa sa 3 Musketeers, ano? Anito bago na iling. Ayos lang. Hindi niya masabi na siya ang nagdala ng hirap kay Drake at hindi ang lalaki sa kanyang pag-aasawa. Sumunod siya kay Kael. Malayo pa'y narinig na niyang baritonong tinig mula sa isang lalaki. Pinagagalitan nito si Danica. Hindi maisip ni Kamya ang pagbabagong magaganap sa buhay sa sandaling tumungtong siya sa loob ng resort na yon. Tapos sasabihin mo sa akin na magtrabaho ka kay Kael? Niloloko mo ba ako? Pasasweldohin ko si Kael at pagkatapos, ang kumpanya magbabayad sa'yo? Kinakabahan si Kamya sa galit na inaakto ng ama ni Danica. Kumapit siya sa braso ni Kael habang takot na takot. The man's action triggered her. Naalala niya kung paano magalit si Mr. Montalco kasunod ng paghampas ito sa kanya. Sa daladala nitong tungkod o kaya naman ay kahit anong bagay na makuha nito. Please, stop! Napayoko siya para tapusin ang panonood sa mag-ama. Are you alright, Kamya? Tanong ni Kael. Napapikit siya na mariin. Dumihan ang kapit niya sa braso ni Kael. Daddy naman eh. Nakita mo nandyan yung magiging boss ko. Nandyan din yung kaibigan ko. Bigyan mo naman ako ng konting hiya. Kakaibang sabi ni Danica. Nailing na lamang sa may edad na lalaki. Talagang ikaw na bata ka? Mag-uusap tayo mamaya. Wika nito bago sila hinarap. Pagpasensyahan nyo na. Masyado kasing matigas ang ulo nito habang ito kaya lang ako nagagalit.
Alam niyo naman na nag-aalala lang ako kay Danica. I love you, Dad. Ngumisi siya na malapad sa kaibigan niya. Alam ko na proud kayo kay Danica dahil madalas niyo siyang ibida sa akin. Ani Kael. Doon nagsimulang kumalma si Kamya. Nawala ang pagkabalisa niya. Bagamat maaaring pinagalitan ni Mr. Arveso si Danica, hindi itong parehong pagtrato na naranasan niya mula sa sarili niyang ama. Nga po pala, siya po si Kamya Montalco. Magkaibigan at magkaklase sila ni Danica sa loob ng 1 taon. Nakilala ko naman si Kamya dahil kaibigan siya ng ate ko. Nagustuhan ko ang gawa niya kaya kinuha kong serbisyo niya. Seryoso niyang pinasadahan ng tingin ng Ginoo. Si Kamya lang. Ibig sabihin, buntot lang ako rito? Reklamo ni Danica. Well, nagkamot ng ulo si Kael. Halatang nag-atubili na magbigay ng pangit na komento. Kamya Montalco. Usal ni Mr. Arveso sa kanyang pangalan. Tumikim ang maedad na lalaki nang makabawi. Mabuti na lang mananghalian na lang muna kayo. Saka na natin pag-usapan ng trabaho. Isasama ko na muna itong maganda kong anak. Ngumisi ang kanyang kaibigan. Mamaya na tayo magkita, Kamya. Gorabels na muna ako kay Pudang. Lumingkes si Danica sa braso ni Mr. Arveso. Halata na nagpakit ito para lang palamigin ang ulo ng ama habang nagtutungo sa labas ng gusali. May lumapit sa kanilang boy sa resort. Tinulungan sila ni Kael na dalhin na ang mga gamit. Matapos makarating si Kamya sa silid na gagamitin niya sa loob ng ilang linggo, doon niya naisip na suriin ng internet. Isang news blog ang unang lumitaw at pinili niyang basahin. Inaakusahan ng kanyang pamumolestya si Carmela Sanchez, isang nurse ang profesional na magkakaibigan na si William Montalco, 30 Cordova, Brian Mendoza at Keith de la Cruz. Ayon sa biktima, naganap ang pangmamolestya sa kanya noong nakaraang 2 linggo. Ayon sa abogado nito na si Miss Alessandra, na kilalang humaharap para sa mga tulad nitong biktima ng panggagahasa. Dumaan sa investigasyon si Carmela at kompleto sila sa ebidensya. Nakuha na rin ang kinaukulan ng pahayag sa 4 na akusado. Oh my God! Kilala niya si Carmela. Malaki ang pagkakagusto nito kay William. Nurse ito sa ospital na pinapasukan ni William. At nangyari na ginamot na rin ng babaeng ilang pasa niya sa katawan noon. Natatakot siya para sa babae. May mga komento sa social media na kinukot niya ng iba ang anyo ni Carmela. Hindi ka naman maganda. Sana enjoy mo na lang ang masarap na 4 na Papa Balls. Halos masuka si Kamya sa mga negatibong natanggap ni Carmela mula sa iba. Hati ang opinyon ng mga tao at yon ang dahilan ni Kamya. Hindi alam ng lahat ang pakiramdam ng taong minomolestya at inilagay niya sa kukulong apoy ang sarili kung sakaling tinanggap niya ang offer ni Master Crawford at ireklamo niya mga kaibigan ni William. Kaya pala niya ako dinamay. Sigurado si Kamya na wala man siyang sinabi kay Carmela. Noon, may ideya to sa naganap sa kanya tuwing tatawagin to ni William para gamutin siya.